rejoice. In you we find our voice. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Chains are broken in your name. In you we are never the same. Your power flows like mighty streams, fulfilling all our dreams. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Your name is power, life, and peace. By your word our fears release. You are the hope that fills our soul. In you we find our goal. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Darkness fades when you are near. Your light breaks through our deepest fear. You make the broken heart rejoice. In you we find our voice. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Chains are broken in your name. In you we are never the same. Your power flows like mighty streams, fulfilling all our dreams. We lift you high above the skies. With
Hello, and welcome sa Russia TV mga kapatid. So, pasensya na dahil sa um, mahabang intro mga kapatid. Hinihintay natin yung ating first speaker dito mga kapatid. At medyo meron kasi siyang feedback. Ayan. At mga kapatid, again, magandang gabi sa lahat. This is Russia TV mga kapatid at meron tayong debate na magaganap ngayon between MCGI o ang dating daan versus Roman Catholic Church mga kapatid. Ang topic nila na pag-uusapan ngayon ay patungkol dito sa sino ang may authority na magtuturo galing sa Diyos. Si Eliseo o ang Catholic Pope mga kapatid. Ayon sa Biblia. Nagpi-feedback talaga. Oo, nadidinig ko yung boses ko. Hindi mo talaga madidinig yan kasi sa'yo yan. Bali sa amin yan. Madidinig namin yung boses. Yan. Yan. Okay na yan. Okay, so mga kapatid, ang ating topic ngayon, again, sino ang may authority na magturo galing sa Diyos, si Eliseo o ang Catholic Pope ayon sa Biblia. Okay mga kapatid, so sa ating setup ng debate, meron tayong 10 minutes sa presentation, 7 minutes sa pagtatanong, 10 minutes sa rebuttal, 7 minutes sa second cross, at meron tayong 5 minute na final conclusion. Mauna si negative, mahuhuli si mauna si second speaker, mahuli si first speaker mga kapatid. So ano to, first speaker, second speaker kasi ang paksa nila merong dalawang patutunayan. So ang isa si Eliseo, yung isa naman yung Santo Papa. Rule number 1 natin mga kapatid, yung 20 seconds na pagsagot. Rule number 2 natin, yung ating close-ended question or categorical. So meron tayong 20 seconds lang yan. Rule number 3, yung 10 seconds explanation rule natin. Kung wala kayong mapili sa pagpipilian or hindi nyo masagot ng direkta dahil merong problem sa question, pwede kayong gumamit ng 10 seconds. Rule number 4, sagutin ang tanong na naaayon sa tanong. Rule number 5, limit sa first stand. Sa first stand lang kayo, doon lang kayo magtanong sa inilatag ng katunggali. Pero sa rebuttal, pwede nang magtanong kahit na ano. Rule number 6, ang dalawang warning galing sa akin, minus 1 minute sa time niya. Rule number 7, isang objection lang at isang clarification every question. No objection during final conclusion. Rule number 8, pinagbabawal ko yung panlalait physical, kasama doon yung mga pagmumura na alam natin. Kahit pa sa inyong church ay pinapayagan ito. Rule number 9 mga kapatid, no challenge question. Yung mga tanong na kung mabasa ko or paano kung mabasa ko. Rule number 10, pinapayagan ko kayong magtanong ng mga sensitive na question at personal question. Pero pwede ding tanggihan. Rule number 11, disconnection time limit 7 minutes lamang. Rule number 12, meron akong kapangyarihang magtakda ng bagong rules kung ito lang naman ay kinakailangan. Rule number 13, bilang tagapamagitan, ako ay nagsisilbing tagapangasiwa lamang ng debate na ito at hindi ako responsible sa anumang pananaw, paniniwala o pahayag ng ating mga debater. Ang inyong sagot at o opinion ay pananagutan ng mismong nagsasalita. At by the way mga kapatid, ako nga pala si Russia Vista. At ako po ay isang Catholic, one of the member ng Templar of Truth. At ako po yung yung moderator sa ating debate. So, sumasang-ayon ba ang ating first speaker sa lahat ng nabanggit? Okay po bro, okay po. Copy. Sumasang-ayon din ba ang ating second speaker? Okay mga kapatid, so nag-feedback talaga. Nag-feedback pa sa'yo, bro. Ha? Meron pa rin feedback. Yan. Hello, Mike Tess. Hello bro.
Meron pa din. Meron pa Ganito din. bro, tanggalin mo nga yung headset mo bro. I-try nga natin yan. Kung Pag walang may- headset, baka. Mo na lang yung maingay din eh. Hello, mic test. Hello? Hello? Hello, bro. Mic test. Hello? Hello, Mike. Hello, mic Maingay. test. Maingay yung headset. Ayan. Okay na yan, Narinig, okay bro. na yan. Okay na yan. Ah, dinig pa din, no? At dinig pa din, no? Ba't kaya nadidinig? Klaro din. At least may klaro. Paano ba to? Nadidinig ko yung boses ko kasi nadodoble siya ba? Doble siya ba? Pag nagsasalita ako, Pag nagsasalita ako, nagdodoble siya. doble siya. Ano ba to? Pangit, no? Naalala ko tuloy yung first debate ko di. Oo, Oo, ano ba to? ano ba to? Sabi- Very Ikabit ko ulit, bro. Ah, sige nga, i-try mo nga bro. Ikabit mo bro. Kabit mo yung headset. Hindi ko kasi alam yung problem either sa cellphone ba, sa messenger mo. sa messenger mo. Hello. Hello, mic test. Hello, mic test. So, mic test. Hello, mic test. Nandun Hello, pa bro. din bro. Dinig na ako. Nandun pa din, bro. Oh, dinig ka bro, pero nadidinig ko yung sarili ko ba Nadidinig ko dumodoble. yung sarili ko ba dumodoble? Yan. Paano kaya to? Teka. Retry natin, May bro. Zoom ka ba Siguro, bro, Winnie? No? Wala akong headset. Wala akong Hindi, I mean, may Zoom ka ba? Hindi, I mean, may Zoom ka ba? May Zoom? Zoom? Matagal ko nang hindi nagamit yung Zoom ko eh. Ako din, bro, na uninstall ko yung ano ko eh. Yung Zoom ko eh. Kasi baka sa messenger ni Brother Rafael yan. Ulitin ko, bro. Eh, out muna ako. Out muna ako. Try ko. Ah, sige bro. Sige, Try mo bro. nga mag- Type mag-out ka. Oh. Try. Ay. Ako bro, wala. Oo, sa atin wala ang problema yan sa atin. So, Hmm. kasi kahit ikaw nagsasalita, nadidinig mo yung sarili mo doon. Probably sa kanya. Oo yan. nga. Sa kanya siguro. Baka sa cellphone o sa messenger yan. Minsan kasi naglalag. Kung hindi, Yan, baka yung internet din niya siguro. hindi yan sa internet. Hindi. Sa ano yan? Hindi. Sa, Well, sa cellphone yan or sa messenger mismo yung app. Yan, So, yan. Hello, try bro. mo. Hello bro. Yan. Hindi na nagpi-feedback. Okay na. Okay. Okay mga kapatid, so stay lang tayo mga kapatid. Before natin simulan ng ating debate, syempre gusto ko muna kayong magpakilala at baka pwede nyo ding ikwento kung paano nag-start yung pag-uusap na ito, saan kayo nagtagpo. Unahin natin ang ating first speaker, Brother Rafael. Pakilala ka bro. Magandang gabi sa lahat at sa nakikinig sa podcast ni Brother Rasha Vista at ako pala si Brother Jimson Rafael at palayaw ko kasi yun, to Luces ang middle name ko at Rafael yung apelyido ko. Isa po akong member ng ang dating daan sa panahon ni Brother Eli 2011. At kami po ay nagkasundo ni ating kapatid na si Brother Winnie na pag-usapan ang sa pamamagitan ng chat kung sino yung may authority na mangaral, kung si Brad Eli ba o ang Papa sa Roma. At yun naman po at magandang gabi sa ating lahat. So yan yung ating first speaker mga kapatid, Brother Rafael ng MCGA. Syempre, dako tayo sa ating second speaker. Pakilala ka kapatid. Good evening, brothers and sisters. Ako po ang iyong kapatid, si Winnie Ibe. At ako ay isang Katoliko. At ako yung nag-suggest na maggawing topic ang usapan tungkol sa authority. At nag-agree naman kami. Salamat sa Diyos. At today ay pwede naming pag-usapan at linawin, klaruhin ang anuman yung misunderstanding. At sana ay meron tayong matutunan sa isa't isa. At maraming salamat sa ating kapatid at sa kay Brother Rasha. God bless po. Okay mga kapatid, so simulan na natin ang ating debate. At bibigyan ko ng 10 minutes sa unang pagpapahayag ang ating first speaker sa kanyang patutunayan na sino ang may authority na magturo galing sa Diyos.
10 minutes, Brother Rafael. Your time start now. Magandang gabi uli sa ating lahat, anumang araw sa kalagayan ngayon ng mga nakikinig. Ang patutunayan ko sa gabing ito ay kung sino ang may karapatan o authority na magturo ng mga aral ni Kristo sa Biblia. Isa pong palatandaan kasi para makilala ang mga ngaral kung ito'y sa Diyos o kung hindi, ay may itinuro ang Panginoong Jesucristo na ating mababasa sa Juan 7:17. Basa tayo. Ang sabi ay ganito, kung ang sino mang tao, take note, kung ang sino mang tao ay nag-iibig gumawa ng kanyang kalooban, ay makikilala niya ang turo kung ito'y sa Diyos o kung ako'y nagsasalita na mula sa aking sarili. Ang nagsasalita ng saganang kanyang sarili, humahanap ng kanyang sariling kaluwalhatian, datapwat ang umahanap ng kaluwalhatian, niyaong sa kanya'y nagsugo, ang gayon ay totoo at sa kanya'y walang kalikuan. So kung ang sino man pala na nagtuturo o ibig gumawa ng kalooban ng Diyos ay makikilala sa pamamagitan ng turo. Sa turo pala ang basihan, mga kapatid, hindi sa laki ng simbahan, hindi sa laki ng kapilya, o kung ano man, kundi ang batayan pala ay ang turo. Makikilala ang kung sino mang ibig gumawa ng kalooban ng Diyos, makikilala ang kanyang turo kung ito'y sa Diyos o kung sa kanyang sarili lamang. Dahil ngayon, ang patutunayan ko na kung bakit nasabi ko na si Brad Eli ay siya ay may karapatang magturo dahil ang kanyang itinuturo ay binabasa naman sa Biblia. At ang katunayan na ang karapatan ng isang nangangaral na siya ay may karapatang o siya ay may authority na makapagturo, mababasa natin sa Santiago 4:17. Sa nakakaalam nga ng paggawa ng mabuti at hindi ginagawa, ito'y kasalanan sa kanya. Makikita naman po natin, mga kaibigan, mga kababayan, na si Brad Eli ay nakakaalam ng kanyang itinuturo. Ang katunayan, nung nabubuhay pa siya, open nga siyang magpatanong At kahit sa ang diskusyon, wala namang siyang inaatrasan. At nakikita naman natin kung paano naman nabubuking ang mga nakakadiskusyon niya. At nakikita naman natin kung paano siya sumagot na instant na tanong kasi may mga chismis kasi nung araw na yung Bible exposition ni Brad Eli, yun daw ay scripted. Paano naging scripted yun? Ako mismo hindi naman ako tinuruan kung paano ang itatanong ko sa kanya. Instant ang tanong ko. At instant naman ang sagot niya na binabasa sa Biblia. Ang katunayan, bago ako naanib, nakapagtanong ako sa kanya. October 10, 2010 sa Boracay. Dito sa malapit sa amin, dito sa Aklan. Ikalawang tanong ko ay nung naanib na rin ako, 2015. Kung hindi man ako nagkakamali. At yung last ko na tanong sa kanya ay 2018 sa consultation. So yung kanyang sinasagot ay hindi naman kumbaga sabihin nilang scripted, hindi. Kundi yun ay sumasagot siya na instant kung ano ang itatanong mo sa kanya. Ngayon, mga kaibigan, mga kababayan, makikilala pala ang nagtuturo sa pamamagitan ng kanyang itinuturo kung ito'y sa Diyos. At kung ito'y sa Diyos, malalaman natin na ito'y nakasulat. Ang katunayan, makikita natin na itinuro ni Brad Eli nung araw na nung nabubuhay pa siya. At hanggang ngayon ay andyan pa rin ang mga videos na, kanyang mga video na kapag may nagtanong sa kanya, agad-agad ang sinasagot niya yung mga nakasulat sa Biblia. At ang katunayan, isa sa itinuro sa mga laging itinuturo niya
kung may magtatanong sa kanya, kung makikilala mo nga kung ito'y sa Diyos o kung baga ay sa kanyang sarili lang, itinuturo rin niya, binabasa niya yung mga tinuturo niya ng Panginoong Jesucristo at ng mga apostol. Ang katunayan sa 6:7 ng Mateo, babasahin natin. Sabi ng Panginoong Hesus, ganito, "At sa pananalangin ninyo ay huwag ninyong gamitin ang walang kabuluhang paulit-ulit na gaya ng ginagawa ng mga hintil, sapagkat iniisip nilang dahil sa kanilang maraming kasasalita ay didinggin sila." Ayan, mababaw lang yan mga kapatid, di naman siguro mahirap intindihin yon. Malinaw na sinasabi na kung mananalangin ka, huwag kang gagamit ng walang kabuluhang paulit-ulit. Ayan, tanong, itinuturo ba ng Papa sa Roma yan? Na huwag kang manalangin ng paulit-ulit. Ang katunayan, kabaliktaran nga eh. Ang katunayan, kung ang Papa sa Roma ay tumutupad ng kalooban ng Diyos, na kung siya ay bilang sugo o tagapagturo, dapat sinasaway niya yan eh. Ang katunayan, meron kasing mga nagtuturo ng paulit-ulit. Babasahin ko lang The Secret of the Rosary, page 18, by Louis de Montfort, Roman Catholic, author, priest, and confessor. Sabi dito, but it was only in the year 1214, however, that the Holy Mother Church received the Rosary in its present form, and according to the method we use today. It was given to the Church by Saint Dominic, who had received it from the Blessed Virgin as a powerful means converting yun nga mga kapatid, no? Salamat Brad. Yung Secret of Rosary pala, ito pala ay ang Rosary ay lumitaw lang pala ito noong 1214 at hindi naman itinuro ito ng Panginoong Jesucristo at ng mga alagad. Ngayon, ang sabi ng Panginoong Jesucristo, huwag kang manalangin ng paulit-ulit. Ang ano bang ginagawa ng Rosary? Ba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ganyan, di ba? Huwag naman sana magagalit yung mga kaibigan natin na sa pinanggalingan kong iglesia nung araw. Kasi yan ay, dapat kung alam ng Papa sa Roma na yan ay mali, dapat isinasaway niya, bakit hinahayaan niya na ituro yan na paulit-ulit manalangin. Ikalawa, ano pa? Sabi sa Biblia kasi mga kaibigan, mga kababayan, na kung mananalangin tayo sa Diyos, ang sabi nga sa panalangin na itinuro ng Panginoong Hesus, Ama namin na nasa langit ka, sambahin ang ngalan mo. Ayan. Kaya lang, ang itinuturo at sa pagsamba natin sa Diyos, dapat ang pagsamba kasi sa Diyos, 4:24 ng Juan, ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat siyang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Kaya lang, ang itinuturo ng Katoliko na pinangungunahan ng Papa sa Roma, mababasa natin sa Katisismo, page 82, tinagalog ng predikador, Father Luis de Amezquita, sa pagbangon mo sa banig. Sabi dito, sa pagbangon mo sa banig, ay agad kang manikluhod sa harap ng isang krus. Okay bro, o isang mahal na larawan, nangyaring mag-antanda ka muna at saka magdasal ng tatlong ama namin sa Santissima Trinidad. Abay, tinuturo pala dito na pagbangon mo sa banig, agad kang manikluhod sa harap ng krus o isang mahal na larawan. Ang sabi sa Biblia, sa turo ng Panginoong Jesucristo, kapag ikay nananalangin, manalangin kayo ng ganito, Ama namin na sa langit ka, sambahin ang ngalan mo. Hindi sinabi doon, sambahin ang larawan mo. Kontrang-kontra ang tinuturo ng Katoliko. Ang katunayan,
bawal nga ito na lumuhod sa larawan o mahal na krus. Kahit mabasa pa natin sa aklat ng Katoliko, sa salin ng Katoliko, sa magandang balita salin, Deuteronomio 5:8 hanggang 9, huwag kang gagawa ng Diyos-Diyosang imahin ng anumang nilalang na nasa langit, nasa lupa, o nasa tubig upang sambahin. Huwag mo silang yuyukuran. Okay. Okay, so dyan nagtatapos ang unang pahayag ng ating first speaker. Dako tayo sa first cross ng ating second speaker, Brother Winnie ng Catholic. 7 minutes. Your time start now. Okay. Maraming salamat, no. Una kong tanong, brother, no. Sa Juan 7:17, sino yung nagsasalita doon? Ang Panginoong Hesukristo. Si Kristo. So, alam mo ba yung konteksto na dito ang mga Hudyo, mga Pariseo ay tinatanong kung saan nagmula ang kanyang aral at ang kanyang otoridad? Alam mo ba yung konteksto? Oo, kung babasahin natin sa 15. Okay. Ang sabi, oo. Okay, bro. Iyon nga alam ko 'yon na sabi dito nang gilalas nga ang mga Hudyo na nagsasabi, paanong nakaalam ang taong ito na mga karunungan gayong hindi naman nangaral kailanman. Sinagot nga sila ni Jesus at sinabi, ang turo ko ay hindi akin, kundi doon sa nagsugo sa akin. Okay. Okay. Maraming salamat. Next question. Pwede bang ipalit si Soriano doon sa teksto doon sa verse na yon para i-apply na yung autoridad ni Soriano ay kaparehas sa autoridad ni Kristo? Kapatid, ito ang sagot. Si Kristo may sabi nito, hindi ako Sa 17, kung ang sino mang tao ay nag-iibig gumawa ng kanyang kalooban, ay makikilala niya ang turo kung ito'y sa Diyos. Ay meron kasi pwede naman kasi kapatid na sa punto ng Panginoong Jesucristo, kahit sino mang tao na ibig gumawa ng kanyang kalooban, makikilala sa turo. Okay. Take note, sino man Sino man. Sabi. Okay. Kaninong turo yung sinasabi ni Kristo doon? Yung turo ni Kristo o yung turo ni Soriano? Ganito yun, kapatid. Sa punto na ito na sa 7:17, kung sino mang tao nag-iibig gumawa ng kanyang kalooban, makikilala niya ang turo. Ang Panginoong Jesucristo nagpapakita dito na pwede pala na kahit sino mang tao na kung ibig gumawa ng kalooban ng Diyos, dapat ang kanyang ituturo ay ang nakabatay sa kalooban ng Diyos. At saan ba makikita ang kalooban ng Diyos? 10:7 ng Hebreo, ang kanyang kalooban makikita sa kasulatan. Hindi natin itinatanggi na ang Panginoong Jesucristo sinugo Next question. Ibig sabihin, si Soriano ang pinalit mong Kristo. Yes or no? Hindi, kapatid. Hindi, kapatid, kasi ang Panginoong Jesucristo, take note huwag natin kalilimutan ang sinabi ng Panginoong Jesucristo sa 7:17 na pwede pala kahit na sino mang tao kung ibig gumawa ng kalooban ng Diyos ay dapat mayroon siyang turo na mula sa Diyos at yun ay makikita sa kalooban ng Diyos at ang kalooban ng Diyos makikita sa kasulatan 17 ng Hebreo. Okay. Since tanggap mo na si Kristo yung nagsasalita dito, then at ipinalit mo si Soriano, na i-apply mo kay Soriano yung text dito na kung siya ay nagsasalita ng totoo o hindi. Then, my question is, pwede bang gamitin din ng sino mang mangangaral yung verse na to na i-apply sa kanyang sarili gaya ng pag-apply ni Soriano sa kanyang sarili dito? Kapatid, ipinapakita Yes dito or no? Pwede yon, kaya lang dapat makilala sa turo, dapat nakabatay sa kasulatan.
Dahil ang kalooban ng Diyos nasa kasulatan. Okay. Next question. Since si Soriano ay sabi mo siya ay yung tagapagturo at may otoridad as you claim. Based on history, ayon din kay Soriano na siya ay nakatanggap ng ID mula kay Nicolas Perez. Tinatanggap mo ba na yung pagiging ministro ni Soriano ay natanggap niya kay Nicolas Perez? Ayon mismo kay Soriano. Do you disagree with Soriano on this? Yes Oo, or no? nakatanggap siya ng kumbaga dahil naturuan siya ni kapatid na Perez. Okay, yun na. Yes, bro. Okay, ngayon, kung tinatanggap mo na nagmula kay Nicolas Perez ang autoridad na maging ministro si Soriano, saan naman galing yung autoridad ni Nicolas Perez? Kapatid, ganito yung kapatid. Yung pangangaral kasi, ang sabi ng Biblia sa 4:17, sa nakakaalam ng mabuti at hindi niya ginawa ay kasalanan sa kanya. So kung nakaalam siya ng mabuti at ituturo niya, walang problema doon. Ay meron nga na sabihin na may authority daw, pero ang itinuturo naman manalangin ng paulit-ulit. Next question. Si Nicolas Perez na siyang nagtatag ng iglesia daw ng Diyos, at si Soriano, sila ba ay nakatanggap ng otoridad mula kay Kristo para mangaral? Ang sabi ng Biblia, kapatid, ang Diyos hindi nagtatangi ng tao. Mababasa 'yon sa Gawa 10. At sa pamamagitan ng ebanghelyo at sa pamamagitan ng pagkaalam. 'Yon, kapatid. Okay, doon sa Acts 10:15 na binanggit mo, saan doon sinabi na ang pagtawag sa mga hentil ay pagbibigay ng otoridad para magturo? Yun, kapatid. Yun lang yung sabi doon. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang unang cross ng second speaker sa ating first speaker, at ako tayo sa kanyang first presentation mga kapatid. Pero bago yan, shoutout muna mga kapatid sa ating nasa live. Ayan, tingnan ko lang ulit yung ating comment box. So shoutout muna mga kapatid kay Darling May, si Bunga, hindi tugma ang sagot ng affirmative sa tanong ng negative. Shoutout din kay Rods Edorio, panalo na Catholic, walang kadala-dala mga sulpot, tatag ng tao. Shoutout din mga kapatid dito kay Altea, si Nicolas Perez na iglesia ni Manalo ang pumili kay Soriano, may authority daw. Shoutout din kay Anak ng Tao, madaming apps ngayon, basta gamitin sa tama. Jason Gulong, kaya bulaan si Soriano kasi yung turo niya sa mga hula ay kanyang sariling turo at hindi ayon sa turo ng katotohanan. Ang hula na para sa Israel ay inaangkin niya gaya ng Zacarias 8:7. Shoutout din kay Princess Naomi, mas displayed pa nga ang litrato ni Eli kaysa sa imahe ni Hesukristo sa mga MCGI. Shoutout din mga kapatid dito kay Altea, kalooban po ba ng Diyos na tumakas sa krimen at hindi magpahuli? Kasi si Jesus nagpahuli yun. Shoutout din kay Idol Kuya Unity, MCGI, inamin ni Soriano, hindi kayo ang tunay na iglesia. So ang aral ninyo, nakiiisa kayo sa Protestant, pero sa 10% kanya-kanyang nagtatag ng iglesia at ipahristo sa sect. At shoutout dito, sabi ni Johanna, kalooban po ba ng Diyos na manggahasa ng lalaki? Shoutout din mga kapatid dito kay Lane Marie Tams, ang laman ng Holy Rosary ay biblical, buhay ni Kristo at ni Santa Maria. Bakit sabihin na hindi nagturo ay ang kabuuan ng buhay nila? So mga kapatid, ako tayo sa ating
first presentation ng second speaker, Brother Winnie. Your time start na. Okay, maraming salamat, no? Basically, ang aral ng Katoliko is based on the promise of Christ, based on the prophecy mula pa sa Old Testament. Nakaangkla po sa promise at prophecy mula sa Old Testament at gayon din naman sa New Testament. Paano po natin maiangkla ito? Ang Diyos po may prophecy na mula pa doon sa Daniel 7:14, no? Sinasabi tungkol sa kaharian ni Kristo, He was given authority, glory, and sovereign power. All nations, all people, and every language worship Him. His dominion is an everlasting dominion that it will not pass away. His kingdom and is the one will never be destroyed. So, yung church na itinayo ni Kristo ay may otoridad. Meron ding tinatawag natin na promise that the gates of hell shall not prevail against it. Then with the authority that was given by Christ himself, he said, and I tell you, Peter, you are rock, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. I will give you the keys. So yung keys, alam naman natin na ito'y nagsisimbolo ng authority. Bro, by the way, bro, Autoridad, no? Okay. Ano mo naman, bro? Okay. Okay. So, dito sa Isaiah 9:6, it's the same prophecy tungkol kay Kristo. He says, for us is a child is born, to us is given, and the government will be on his shoulder. He will be called Wonderful Counselor, Mighty God. And then in 7, it says, and the government and peace, there will be no end, and his reign on David's throne and over his kingdom. Ibig sabihin yan, hindi mawawala ang kanyang kingdom. Kaninong kingdom ito? Kay Kristo. Alaman natin sa Lucas 1:32-3, sabi ng anghel kay Maria, sabi niya, siya ay magiging dakila at tatawaging anak ng Diyos ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoon Diyos ang trono ng kanyang amang David upang maghari sa angkan ni Jacob, magpakailanman sa kanyang paghari ay walang katapusan. Of course, yung itinayo ni Kristo, alam naman natin ito yung church, which is the kingdom of Christ. Maliwanag po. So, ano ba yung katangian yung doon sa kingdom ni David? There are, as we know, there are 12 tribes of Israel, and the apostles, there are 12 apostles, represents the same thing, represent yung kingdom of Jesus Christ, yung Israel, because the church is the new Israel of God. So, ngayon naman, alam natin na sa Old Testament, merong tinatawag na steward or prime minister of David's kingdom. Okay? So, ito ay si Eliakim. Ano yung sinasabi doon ni Eliakim? Doon sa Isaiah 22 verse bakit wala ko, bro? Verse 20. On that day I will call my servant Eliakim, the son of Hilkiah. So ano yung gagawin ni Hilkiah ng Diyos kay Hilkiah? Ay Eliakim, I will clothe him with your robe and strengthen him with your belt. I will commit your responsibility in his hand. He shall be called father of all the inhabitants of Jerusalem and the house of Judah. So maliwanag na meron ding tinatawag na title as being a father of all inhabitants of Jerusalem and Judah. So ibig sabihin niyan, he will act as a father. In like manner, si San Pedro
doon sa Matthew 16 verse 17 to 19 na si Kristo ngayon nagbibigay sa kanya ng otoridad. Gaya ng pagkatanggap naman ni Eliakim, parang Prime Minister of Christ's Kingdom. Alam natin na si David ay hari. So, yung otoridad mula kay Kristo na hari, ibinigay kay Pedro. Okay? So, that sabi niya, you are rock, and upon this rock, I will build my church. So, and then, nung si Kristo ay bago nagpunta sa langit, sabi niya, all authority in heaven and earth is given to me. Go therefore in all nations, teaching them whatever I commanded you. Behold, I will be with you until the end of time. So, yung kingdom ni Jesus Christ at saka yung office of Prime Minister of Christ's Kingdom or the Pope, ano yan? One package yan. So, yung natanggap ni Pedro na authority para gabayan ang church, to teach and to feed. Sabi nga ni Jesus Christ bago siya pumanhik sa langit, Peter, do you love me? Yes, Lord, you know everything, you know my heart. And then Jesus in turn, he said that feed my sheep, tend my sheep 3 times. So he actually entrusted the church in Peter's care. So siya na yung naging church leader. As a proof of that, every time that yung pangalan ng mga apostol, 12 apostles, nauuna lagi si San Pedro at nahuhuli si Judas Iscariote. Although hindi si San Pedro yung naunang apostol, actually si St. Andrews yung kanyang kapatid. But then he said, nung doon sa John 1:14, he said, when he saw Peter, he said, you will be called Cephas. So that time, yes, Jesus Christ established His church in Matthew 16 na naging totoo na, called Peter, you are rock. So yun ang nakaangkla yung authority na binigay ni Kristo. So personally, naibigay ito sa church, naipasa naman sa kanyang mga kahalili. Because that's how the church is. Because the mission of Christ to go in all nations, teaching them whatever I commanded you, as Jesus said, and I will be with you. That means we can trace it by logic na ang church, at the same time, yung office of the papacy is connected, one package. Okay? So, may natanggap na authority. Hindi lang yung by imagination. Kasi, naawa ko dun sa yung pagkabiktima ng ating mga kapatid. Ginamit ni Soriano yung 1:7:17 na sino man daw yung naghanap ng katotohanan, malalaman niya yung totoo. Kaya lang, ang kine-question talaga dito si Kristo. Kine-question ng mga Hudyo. Ang sagot, si Soriano ba at si ang Panginoon ay parehas? Pwede bang isok ni Soriano yung kanyang sarili doon sa text para gamitin yon? Hindi. Kasi si Jesus Christ is the way, the truth, and the life. Hindi po si Soriano yung katotohanan. Kung siya yung Kristo mo, then fair enough. Pero magiging false Christ. Kasi the context dun sa John 7:17, there is a question of Christ's authority. Okay? Hindi yung kay Soriano, autoridad ni Soriano, hindi po. Kaya hindi applicable yung paggamit ni Soriano sa 1:7:17. Okay? Because he is not the truth and the life. Jesus is. Basahin natin dun sa sa 1:17, John 7:17. Okay. Sabi niya, nawala.
Sabi niya doon na si Kristo, suglit ha. Okay, I'm speaking. He who speaks on his own authority seeks his own glory, but he who seeks his glory of him who sent him is true, and in him there is no falsehood. Did not Moses give you the way, the law? So ibig sabihin, yung teachings, my teaching is not mine. So maliwanag po. Thank you, salamat bro. Okay, dako tayo mga kapatid sa ating first cross ng first speaker. Brother Rafael ng MCGI, your time starts now. Itong una kong tanong, kapatid. Sabi mo kanina na si San Pedro ang unang papa o first pope. Tanong ko sa iyo, categorical, saan mababasa sa Biblia na si San Pedro ay unang papa? Meron bang mababasa o wala? Categorical. Okay. There is no word per word na Salamat. sinabi. Okay. There's no word for word. Ibig sabihin none. No. There's no word for word na sinabi na tinawag na Pope si Pedro. Pero in light of Isaiah 22, gaya ng pagkatanggap ni Pedro ng susi, gaya ng pagiging steward ni Eliakim, si San Pedro, he acted as a father, leader of the church. Kapatid, next question, ganito. Kapatid, inamin mo kanina na walang mababasa sa Biblia na unang papa si Pedro. Ngayon, kung wala kang mababasa, yung sunod kong tanong, tinatanggap mo ba na ang salitang Pope ay nag-umpisa lang noong 521? Tinatanggap mo ba yon ayon sa Catholic Encyclopedia, page 571, volume 8? Okay. Tanggap ko na yung paggamit as official language, as official title ng Pope, yung leader ng Catholic Church, maaring nagsimula doon. Pero yung office, yung leadership, yung pagiging leader ng Pope, gaya ng sabi ni San Pablo doon sa Galatians 2, verse, okay. Next Sorry. question, ganito. Next question, kapatid. Meron ka bang mababasa na mga kapatid noong unang Kristiyano sa Biblia na tinawag si Pedro na papa? Meron o wala? Categorical. Okay. Walang mababasa sa Biblia na tinawag si Pedro na Pope. Kaya lang, meron kang mababasa sa Biblia na sinasabi na chief of the apostles si Pedro at leader of the church. Gaya ng sabi ko, Galatians 2 verse 1 to 2, na si Pedro, San Pablo mismo nagsabi na elders or leaders. So ibig sabihin niya na tama, si San Pedro, he acted as the leader of the church. Just like manner, head of the family is the father. Ganon din naman sa church. Kapatid, nga kanina tinanong kita kung merong mababasa na Pope, wala. At wala ring mababasa na may mga kapatid na tumawag na Pope kay Pedro. Sa makatuwid, tama na hindi itinuro na ang salitang Papa ay hindi itinuro sa Biblia, tama? Yung salitang Pope to apply to Peter ay hindi saktong itinuro o kaya yung literally itinuro. Pero yung pagiging Pope o leader ni San Pedro ay maliwanag sa New Testament. Yung pangalan niya is laging nauna. Sabi doon sa first is Peter. Doon sa Greek, ibig sabihin niyan is protos, means chief or the first. So siya yung leader. Okay. Next question. So tama na 521 lang lumitaw ang Papa at wala sa Biblia. Tama to? Yung salitang Pope at paggamit ng Pope is before that. Pero hindi exclusive sa Santo Papa dati. And then later on, it become
the official title, although meron ng tinatawag na leader of the church, which is the Bishop of Rome. Kapatid, ito pa ang sunod kong tanong. Sinabi mo kanina na ang church ay itinayo sa pamamagitan ni Pedro. Tama ba yon? Itinayo ni Kristo ang church. And Peter is said to be the rock that Jesus Christ founded the church. So, ang sunod kong tanong, ano ang tawag sa church na yon na itinayo ng Panginoong Jesucristo? Ang tinawag, okay. Ang pagtawag sa church, maraming pinagtawag sa church. The body of Christ, meron ding churches of Christ, meron ding the way, meron ding maraming ways na tinawag sa bride of Christ, meron ding Church of God. Yun. Sunod kong tanong, tinawag bang Katoliko o hindi? Sa Biblia, hindi literal na tinawag na Katoliko. Ang tinawag doon, mayroong prophecy si Jesus Christ that the church will be called house of prayers for all nations. That implies that the church will become Catholic because the church will be proclaimed in all nations based on Matthew 28 verse 18 to 20. All nations. Kapatid, ito ang tanong ko. Sunod. Kung naniniwala ka na si Pedro ang kinikilala mong papa, ano ang itinuro ni Pedro na pangalan sa church o sa mga tao ng Diyos? Okay. Salamat. Sino man apostol o si Kristo, wala siyang itinuro na pangalan ng iglesia. From Matthew to Revelation, wala. Ito kapatid, sabi mo wala. Babasahin ko, may sinabi si Pedro. Ito, 15:14 ng gawa. Sinaysay na ni Simeon kung paanong dinalaw na ng una ng Diyos ang mga hintil upang kumuha sa kanila ng isang bayan sa kanyang pangalan. Tama ba ito na ang bayan o ang church ay tinatawag sa pangalan ng Diyos? Tama ba ang sinabi ni Pedro? Tama yung sinabi ni Pedro, pero mali yung unawa mo. Tinawag sa kanyang pangalan, ibig sabihin in his power. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang first stage ng ating debate. So dako tayo sa ating rebuttal, pero bago yan, shoutout kay Princess Narumi. Universal Church is Catholic Church. Idol Kuya Unity, anong wala? Meron na yung mga banal at ipinangalan namin sa aming iglesia. Kayo ang wala dahil wala pang napatunayan sa inyo kahit isa naging banal. So malamang nasa impyerno nagpepestahan. Shoutout din kay Pastor Dino Diaz, para bagang sino ang may authority sa kamatis? Isda or kambing? Shoutout din mga kapatid kay Ober Waltz, RCC at MCGI. Same, wala kasi sa mga unsaved. Paano kayo mangaral kung kayo mismo walang katiyakan ng langit? Shoutout din mga kapatid. At dito kay ang anak ng tao, nasa AI na lahat ang impormasyon kaya hindi ka na maliligaw. Shoutout din kay yung naka-Chinese. Sabi niya, si Nicolas Perez pinili din ba? Shoutout din mga kapatid. Dito kay Jason Gulong, mali iyan na pangangatwiran na si Soriano na ginawa niyang authority kung pahayag na iyan na ang makaalam ng mabuti at hindi ginawa ay kasalanan sa kanya. Shoutout din mga kapatid kay Darling May, hindi tugma ang sagot. Ito yung kanina. So mga kapatid, ako tayo sa rebuttal 10 minutes. Brother Rafael ng MCGI, your time starts now. Ito po mga kapatid, mga kaibigan, mga kababayan. Narinig naman ninyo kung paano naging inconsistent ang sagot ng ating kabilang panig, no? Na tinanong ko siya kung meron bang mababasa na tinawag si Pedro na papa o tinawag na mga kapatid, tanggap niya na wala. So tama yung sinasabi doon sa encyclopedia ng Katoliko na lumitaw ang pangalang papa
noong 521. Wala na ang mga apostol, wala na ang Panginoong Jesucristo dito sa lupa nang lumitaw ang pangalan na yan. So lilitaw, imbento lang yung aral na yon. So paano mo masabi na yan ang yung authority? Authority pala, hindi naman alam kung ano ang pinagagawa. Tapos ito yung mga nagsasabi daw na mga unsaved, yung may nag-comment kanina, no? Sige, patunayan nyo na save kayo. Tapos balik tayo sa sa paksa. Ngayon, makikita po natin yung inconsistent na sagot ng ating kapatid kanina na si Pedro daw ay siya daw ang kauna-unahang papa, tapos yung sinabi daw ng Panginoong Jesucristo, sa ibabaw ng batong ito itatayo ang aking iglesia, 16:18 ng Mateo. Hindi naman ang pundasyon ay si Pedro Hindi naman siya yung bato doon sa sa Mateo 16:18 Ang Panginoong Jesucristo 'yon. Paano maging si Pedro 'yon? Kahit si Pedro nakatayo din sa ibabaw ni Kristo. At kahit si Pedro, alam ni Pedro na kung sino ang pangulong bato. At hindi siya 'yon, ang Panginoong Jesucristo 'yon. Ngayon, sinabi niya na ang authority daw ay si Pedro lang ang nakatanggap. Dahil nabasa na yung anumang ang sabi dito ay anuman ang ipahintulot sa lupa ay ipahintulot sa langit. Ngayon, ang katunayan, hindi naman si Pedro yung binigyan ng authority. Basahin natin ang 18 ng Mateo 18. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, sabi ni Kristo, na ang lahat ng mga bagay na inyong talian sa lupa ay tatalian sa langit, at ang lahat ng mga bagay na inyong kalagan sa lupa ay kakalagan sa langit. So malinaw na hindi lang naman si Pedro ang binigyan ng authority, maging ang ibang mga apostol din. Kaya lang, binigyan nila ng maling pakahulugan si San Pedro. Si Pedro rin alam ni Pedro na ang tawag nga sa kanya ni Santiago is Simeon. Ang tawag ni Pablo sa kanya ay Cephas. Wala naman tinawag si Pablo at si Santiago ang ibang mga alagad na Papa Pedro. Walang ganun. Invento lang yun, mga kapatid. Huwag naman sana magagalit itong mga fanatics ng kabilang panig, no? Ang katotohanan lang mga ating pinag-uusapan, walang mababasa, kaya nga hindi niya kayang tindigan yun pa lang hirap na siya na sagutin ngayon, tinanong ko siya na ang tanong ko ay ganito. Kung si Pedro ang kinikilala mong papa, hindi lang natuloy kanina Kung si Pedro ang kinikilala mong papa, may itinuro ba si Pedro na pangalan na tawag sa mga tao ng Diyos o sa bayan ng Diyos o sa iglesia? Wala daw, wala. Kaso lang naputol lang. Ang mababasa natin dito sa 15 ng Gawa, sabi dito, babasahin natin para klaro. Ang sabi dito, sinaysay na ni Simeon kung paanong dinalaw na ng una ng Diyos ang mga hintil upang kumuha sa kanila ng isang bayan sa kanyang pangalan. Noon pa, panahon pa ng mga propeta, ang sa Diyos ay tinatawag sa pangalan ng Diyos. Si Pedro malinaw sinasabi, kaya nga sabi ni Pedro doon sa sulat niya sa unang Pedro 2:7, sabi niya ay ganito ang kanyang pagkasabi, datapwat kayo isang lahing hirang, 2:9-10. Datapwat kayo isang lahing hirang, isang makaharing pagkasaserdote, bansang banal, bayang pag-aaring sarili ng Diyos, upang inyong ipahayag ang mga karangalan niya ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman hanggang sa kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. Na nang nakaraang panahon na hindi bayan,
datapwat ngayoy bayan ng Diyos. Ang bayan ng Diyos, kasi sinonimo yun ng iglesia ng Diyos. Ang katunayan, basahin natin Apokalipsis 5:9, basa. Ganito ang nakasulat. At sila'y nangag-aawitan ng isang bagong awit na nagsasabi, ikaw ang karapat-dapat na kumuha ng aklat at magbukas ng mga tatak nito, sapagkat ikaw ay pinatay at binili mo sa Diyos ng iyong dugo ang mga tao sa bawat angkan at wika at bayan at bansa. Yun pala. Yung bayan pala na yun na tinatawag bayan ng Diyos, ang kasinonimo pala noon, yun ay binili ni Kristo sa Diyos ng kanyang dugo. Ano yun? 20:28, basa. Ang pagkasabi dito ay ganito, ingatan ninyo ang buong kawan na sa kanila ay ginawa kayo ng Espiritu Santo na mga obispo upang pakanin ninyo ang iglesia ng Diyos na binili niya ng kanyang sariling dugo. Kaya si Pedro nagtuturo na ang pangalan na kung saan ay kung ang Diyos ang may-ari, ay natural nakapangalan sa Diyos yun. Iglesia, halimbawa, iglesia ng Diyos, tao ng Diyos, anghel ng Diyos. Di ba? Siyempre, nakapangalan sa kanya. Malinaw naman kung kinikilala mo si Pedro na papa nyo, dapat tinatanggap mo yung sinasabi niya na ang Diyos kumuha ng pangalan ng bayan sa pamamagitan ng kanyang pangalan. Panahon pa ni Isaias, ang sa Diyos tinatawag sa pangalan ng Diyos. Panahon ni Daniel 9:19, tinatawag sa kanyang pangalan. Parang ganito lang yan para maintindihan nyo mga kaibigan, mga kababayan. Ang anak ni Rufo at ang asawa ni Rufo, ang bahay ni Rufo, ang lupa ni Rufo, tinatawag sa kanyang pangalan. Ang asawa ni Rufo, ang anak ni Rufo. Biro mo ang asawa pala ni Rufo at anak niya, tatawagin mo na asawa ni Delphine. Abay, hindi maganda implikasyon yun. Natural na kapag sino may-ari, nakapangalan sa kanya. Anong ibig sabihin? Bakit mo tatawagin sa pangalan ng Roma ang iglesia nyo kung nagtitiwala kayo kay Pedro na siya leader nyo? Bakit itatawag pa sa pangalan ng kung ano-ano? Malinaw ang sabi ni Pedro, sa pangalan ng Diyos tinatawag ang kanyang bayan. Yun po mga kaibigan, mga kababayan. At hanggang doon po, brother. Tapusin ko na lang. Okay. Dako tayo sa cross ng second speaker, 7 minutes. Your time starts now, Brother Winnie. Bakit? Saglit lang bro. Bakit wala akong mukha dyan? Kaya nga kanina ko pa sinasabi, wala kang cam, bro. Bakit? Naka-kameraan naman ako. Black talaga siya Out ka Bakit? muna bro, tapos balik ka. Pwede ba yun? Yes bro, out ka. Saglit. And call ka muna, tapos tawagan kita ulit. Okay. Saglit bro. Yeah. Yun. Okay bro, proceed. Hello? Okay bro, proceed bro, nandyan na. Wala akong sound Hello bro? Hello? Hello, dinig ka bro Hindi ko marinig yung sound. Hello? Wala akong sound Dinig ka bro, Winnie Nadidinig ko bro, nadidinig ko.
Yan, pwede na. Hello, mic test. Dinig ka Hello? ba? Okay, dinig na Opo. bro. Okay. So, proceed ka, bro, Winnie. Okay. First question, brother, no? Tinatanong mo kanina kung saan yung Pope sa Biblia, no? Nabasa mo na ba yung Isaiah 22 verse 19 to 22 kung saan sinasabi na gaya ni Eliakim, si Eliakim binigyan ng pangalan o titulo na Father of all inhabitants of Israel and Judah. Si Eliakim, ano brother? 22 verse? Eliakim sa Isaiah 22 verse I think 19 to 20. So ano ang tanong mo brother? Basa mo dapat manood. Yun yung... Nabasa ko dito brother. Okay, At nangyari na sa binigyan na siya ng pangalan na Father. Kung tatawagin ang aking lingkod na si Eliakim na anak ni Hilkias. Okay. Doon sa siya At aking susukan siya ng iyong balabal at pagtibayin siya ng iyong pamigkis at aking ipagkatiwala ang kanyang pamamahala sa kanyang kamay at siya'y magiging ama ama ng mga ananahan sa Okay. Now, Oh. next question. Si Eliakim ba gaya ni San Pedro ay nakatanggap din ng susi? Kapatid, ang sagot ko si Eliakim yon, hindi si Pedro yon. Hindi. Tinatanong ko bro, kung nakatanggap din ba si Eliakim gaya ni San Pedro ng susi? Nakatanggap siya ng pamamahala. Hindi siya nakatanggap ng susi. Ang sabi dito, at aking susutan siya ng iyong balabal na patitibayin Verse 22. siya ng iyong pamigkis. Verse At ang 22. katungkulan sa sangbahayan ni David ay iatang sa kanyang balikat at siya'y magbubukas at magsasara at siya'y magsasara at walang magbubukas. So, meron siyang key. Gaya ni Pedro. Ang sabi dito kapatid, may kapangyarihan siyang magbukas at magsara. Sa English kasi, the keys of the house of David I will lay on his shoulder. Agree ka dito na meron siyang key? Gaya ni Pedro. Oo, brother. At si Pedro, hindi lang naman si Pedro ang nakatanggap ng kapamahalaan, pati ang mga kasama niya. Okay, thank you. Maraming salamat no sa pagtanggap. Now, ngayon, next question. Since na-question mo yung title ng Pope ni San Pedro, saan naman mababasa sa Biblia na may presiding minister sa Biblia? Kasi si Soriano, dati mayroon siyang title na presiding minister. So, saan naman sa Biblia yung title ni Soriano? Ang presiding May minister mababasa o kapatid, wala? ang presiding minister nagsisimbolo yon ng pagpupuno. Okay. So, saan Kasi yan? sa Biblia- Saan sa Biblia? Yun ang tinatanong ko. Meron o wala? Kasi ang pagpupuno ay Hindi. nandiyan ang Categorical pagpupuno. question, bro. Categorical question. Ay, Meron hindi ba sa mababasa Biblia yung salitang presiding minister? Walang mababasa na Wala. presiding minister, pero Tama. Wait lang. pero Sasagot pa. Sige. pero may synonym yun na may pagpupuno kasi ang mga apostol ba nagsulat din sila na sabi ni kahit si Pedro nagsulat na gumamit kayo ng pagpupuno. Ayan. So may pagpupuno din pero hindi nga mababasa ang presiding minister pero yun na rin ang kasinonimo nun. So, sino naman yung minister sa New Testament na tinawag na presiding minister? Meron o wala? Gaya ni San Pablo, mababasa yun sa Colosas 1. Hindi, brother. Yung tinawag na siya na presiding minister, yun ang tanong ko. Sa presiding minister, yung presiding kasi yun nga kasinonimo nun yung So, parang Wait lang,
Wait lang. So, Ah. inaamin mo na walang letra por letra na sinabi na presiding minister si Pablo. Wala siyang sinabi na presiding minister, no? Salamat. Kaya lang hindi ibig sabihin na ganun ay hindi kagaya lang sa ginagawa niyo na papa, tinatawag yung papa mismo kahit kayo, kahit nga yung mga kaparian tinatawag din na father. Bagamat naman siguro silang tawagin kapatid, gaya ni Pedro, kasi wala kang mababasa si Pedro nagpatawag. Just 1 minute. Hindi gaya ng sa inyo na talagang hayagan Next talaga. question. Okay, next question. Kung walang nagbigay ng authority kay Soriano ay si kay Nicolas Perez at kay Perez lang tumanggap ng autoridad si Soriano as ministro, ibig sabihin ba na hindi galing sa Diyos yung otoridad ni Soriano na magturo kundi mula lang kay Perez? Yes or no? Kapatid, tinuruan siya ni kapatid na Perez at na ginawa siyang ministro. Pero dumating Salamat. naman yung panahon na mas nakaintindi si Brad Eli kaysa kay Perez. Time. Okay. 7 minutes. Okay. Okay, so dako tayo mga kapatid sa ating rebuttal ng kabilang panig. 10 minutes, your time starts now. Time starts now. Okay, maraming salamat, brother, sa pag-amin na kay galing lang kay Perez yung pagiging ministro niya sa pangaral ng Ebanghelyo. Ibig sabihin yan, kung walang otoridad galing sa Diyos si Nicolas Perez, wala ring otoridad. Ang otoridad kasi gaya ng pagka-otoridad ni Kristo, ipinapasa. Hindi yon imagination. Hindi yung claim lang sa sarili na I have authority to teach kasi nakapagbasa ako ng Biblia. Take note, lahat ng mga Protestanta na pastor, gumagamit ng Biblia. Pero hindi galing sa Diyos ang kanilang otoridad na mangaral. So, ganun din naman si Soriano, appointed lang. Okay? O kaya galing lang kay Nicolas Perez yung authority. Si Nicolas Perez wala naman kasi galing siya sa iglesia ni I think si Teophilo Ora na dating ministro ng iglesia ni Cristo. So if you want to claim authority, doon galing yung otoridad ng kung saan root, kung yung family tree nyo, galing kay Felix Manalo, galing naman sa SDA, yung SDA galing naman sa Ibang Protestante, yun ang ugat ng autoridad, hindi galing sa iglesia na itinayo ni Kristo. Ngayon, yung pinagsasabi mong pangalan, wala namang requirements doon sa New Testament na magbigay ng proper name sa church. Walang registration, parang beer sana is lahat beer. Walang ganun na San Miguel or ano. Wala pong registration noon nung una, kaya hindi requirement yung pangalan. When we say Church of God, Church of the Firstborn, yun, katawagan mga yun, the way. So, Churches of Christ, mga pinantawag. But walang kasi minanan nyo lang yung name game mula sa Iglesia ni Cristo na kung sila daw yung nasusulat, kayo din nasusulat, hindi. Ang itinayo ni Cristo, maliwanag na mayroong leadership which is very evident in the early church. Si Pedro in behalf of Peter, kumisan Peter and the apostles, yun ang pagkasabi. Then si San Pedro yung unang preach, and he was able to convert 3,000 on that day, on the day of Pentecost. Now, going back sa ginamit mo kanina na yung sa Acts 20 verse 28, sinasabi kasi doon na may Church of God doon. Now, ang question diyan dito, before na namatay lahat ng mga apostol,
sila ay they consecrated bishop. They made them bishop, just like yung succession bishops, no? Kasi alam nila at some point mamamatay sila. So, ganito yung sinasabi dito, take heed of yourself and all the flock which the Holy Spirit has made you guardians or overseer. Sa Greek, episkopos, which is the root term, yung original term ng bishop, which the Holy Spirit to feed the church of the Lord, which He obtained with His own blood. Ibig sabihin niya na ipinagkatiwala at pinili sila yung maobispo para pakainin to feed the sheep. Now, the church, the Pope himself is a bishop of Rome. So, sila ay nakatanggap ng authority na magpakainin to feed the sheep, to guard the sheep, to guard the flock. Si Soriano, saan niya nakuha? Sa Apalit, Pampanga? Diba? Paano yan? Kay Nicolas Perez lang yung Nicolas Perez hindi naman nakatanggap ng, wala nang sa Biblia na, Nicolas Perez, tumanggap ka rin ng Holy Spirit at pinagkatiwala sa'yo yung iglesia. Hindi ganon. Dito, maliwanag, there were bishop who received authority to feed the sheep. That means to teach. So, maliwanag. So, alam natin, doon sa Romans 16:20, na hindi mawawala ang church. Kasi yung promise ni Jesus Christ, as repeated again, Saint Paul said that will not be in long time, hindi na magtatagal, that the God of peace will crush Satan under your feet. Ibig sabihin niyan na yung church ay hindi mawawala. He will become victorious even in the face of persecution, even in the face of power of the Roman Empire. Kasi the church suffered tremendous suffering in the first 300 years until such time na naging Kristiyano si Constantine. Then later on, the church spread, kumbaga, through the Empire of Rome, kasi it's maganda yung ways going to all different places, tawag dito, spread ang church. Kaya naman, sabi ni San Pablo sa Romans 1:7-8, na narinig nila yung paniniwala ng mga Roman church, Roman people, your faith has been heralded throughout the world, to all nations. Sa Greek, his pistis humon, sabi ni San Pablo, angelikatai and hulo to kosmo. So maliwanag po yun na the faith is already spread throughout all the known world. So that's why later on, to differentiate yung mga kulto-kulto, yung mga sekta-sekta, dun, in contrast dun sa itinayo ni Kristo na ipinalaganap ng mga apostol, tinawag na Catholic Church. Kasi ito lang yung nag-spread because there's the power of the Holy Spirit, that the aim of the gospel is to be preached into all nations para maligtas ang karamihan or all people if possible. So, maliwanag na yung scope ng church mission, gaya din, may yung scope na yan is siyempre kasama yung structure ng church, having a pope, having a leader, magtatagal. The scope is go in all nations, that is Catholic, all nations. And yung scope nito, hindi nag-expire until the end of time. Yun ang sabi ni Kristo. Maliwanag na ito ay sinasamahan ni Kristo at sinend niya pa yung Holy Spirit according to John 16:13. I will send the Holy Spirit and He will guide you into all truth. I will lead you into all truth, sabi ng Panginoon. Ibig sabihin niya na yung doktrina ng Iglesia Katolika ay totoo at dalisay. Siyempre, yung mga anti-Katoliko, they have this misreading and misinterpretation of it. Gaya ng sinasabi ng brother kanina doon sa Matthew
6 verse 7 na bawal daw yung paulit-ulit. Ang bawal doon is to repeat what is vain. Hindi yung repetition ang mismong mali. Kasi even Jesus Christ repeated himself when he prayed to the Father. Doon bago siya namatay, bago siya hinuli para mamatay, he went to pray 3 times saying the same word. Sabi nga doon sa text. So, yung pag-ulit-ulit is not something na mali. Ang mali, pag yung pangit, inulit-ulit mo, it means nothing. Okay? God bless po. Brad, ilang minutes na? Tapos na? Okay. Yan ang sinasabi ko. When you misinterpret the Bible, the scriptures, then you are spewing lies, gaya yung ginagawa ni Soriano. So, yung tinatawag na vain repetition, parang nang don't babble, just like yung babble kasi, yun ang ginagawa ng mga pagano. They just repeat nonsense words, thinking that it means something to God, or to their gods anyway. But when we pray the rosary, we pray in our Father who art in heaven. It is scripture-based, yung Hail Mary. So when we say Hail Mary, full of grace, it is a message from God through the angel, and it was sent to Mary. So it's something beautiful. When you repeat something beautiful, there's nothing wrong with that. Okay? It's only when it's wrong, meaningless, when you repeat it, gaya ng zero, bakit repeat mo yung zero, it means nothing. It's zero pa rin ang value. Salamat po. Okay, so dako tayo sa second cross ng ating first speaker, Brother Rafael ng MCGI. Your time starts now. Kapatid, ganito ang una kong tanong. Si Pedro ba nagpatawag ng papa o ama? Ayon sa Biblia, categorical, oo o hindi? Hindi, wala tayong mababasa, but he acted as a father. He acted as a father of the church, being the leader. At the same time, we speak in behalf of the apostles. That is a leader. At sabi ko nga sa Galatians 2 verse 1 to 2, San Pablo mismo sinabi na leader si San Pedro. Salamat. Ngayon, ang pangalawa kong tanong, kapatid. Yung papa ba sa Roma at mga pare, literal, nagpapatawag ba na ama, papa, father, pope o hindi? Repeat the question, please. Ito ang pangalawa kong tanong. Yung papa ba sa Roma at ang mga kaparian, nagpapatawag ba sila na ama sa kanilang mga miyembro o hindi? Oo o hindi? Hindi naman sila nagpapatawag, pero tinatawag namin kasi sabi nila, sinasabi Father, wala ka naman sinasabi na to call me Father na pag nakakausap namin sila . So yung Pope ba, dapat kung ang Pope ay nakaintindi at may unawa sa Biblia, dapat isinasaway niya yung mga miyembro niya na huwag siyang patawag na ama. Kasi kung kinikilala niyo si Pedro na first Pope o ama, ay hindi nga siya nagpatawag, dapat hindi rin kayo magpapatawag ng Father. Ay ang tanong ko sa inyo, pumapayag ba ang mga pare na tawagin silang Papa o Father o hindi? Agree sila kasi wala naman mali pag tinawag na Father . Kasi sabi nga ni San Pedro, though you have many teachers, I have become your Father through the gospel. Maliwanag na si San Pablo, tinawag niya yung kanyang sarili na Father. Okay? So nagpatawag ba si Pablo na Father o hindi? Siya tinawag niya yung sa kanyang sarili na I have become your Father, gaya naman ng pagtawag ng kay Abraham na spiritual father or Father Abraham. So there's nothing wrong with the title Father. Hindi yon ang tanong ko, kapatid. Ang tanong ko, pumayag ba si Pablo na magpatawag na Father o hindi? Wala tayong mababasa na hindi siya pumayag. Wala na rin tayong mababasa na siya ay pumayag. Pero
the fact na tinawag niya yung kanyang sarili na father, and every time he addressed titos, yung mga iba pang batang disciples, they called him son in reference to him as their father. So may pagkakaiba ba yung mga kaparian at papa nyo sa mga apostol o wala? Ay, may pagkakaiba, may pagkaparehas. Salamat. Mhm. So ngayon, so tinatanggap mo na may pagkakaiba. So May iba talaga. pagkakaiba, may pagkakaparehas. Mhm. Okay, sige. Bahala na mga nakikinig ngayon umintindi doon. Siyempre may mga utak din sila. Ngayon ang sunod ang tanong ko, sunod. Sabi mo kanina kapatid, ay hindi naman ipinapangalan o sabi mo something gano'n yung hindi naman batayan ang pangalan para itawag sa church. Tama ba yon? Ang sabi ko, walang ibinigay na pangalan sa church. Pero may mapinantawag, pero hindi siya yung tinatawag na proper noun. So, for example, yung anak ko tinatawag na Michael. Yun ang proper name niya. Pero, hindi siya tinawag na anak ni Winnie, hindi yung proper noun. Ito ang sunod kong tanong, kapatid. May babasahin lang ako dito, ako kukuha ng tanong. Efeso 3:14. Dahil dito ay iniluluhod ko ang aking mga tuhod sa Ama, na sa kanya'y kumukuha ng pangalan ang bawat sangbahayan sa langit at sa lupa. Tama ba na tinatawag ang sa Diyos sa pangalan niya? Ayon sa talata? Tama yung talata, pero mali yung unawa mo na pangalan ng iglesia or ano man yon. Actually, Hindi naman sige. Sige po. Actually, pag binasa mo yung text is yung in his name, yung actually yung patria yun fatherhood yung sinasabi doon, hindi yung name. Pero yun sa Greek, patria yun, hindi yun name as Kapatid, ang next question ko ganito, sino ang nagbigay ng pangalan sa Iglesia Katolika sa The Holy Roman Catholic Apostolic Church? Sino ang nagbigay nun? Ang mga apostol ba si Kristo o hindi? Ito ang sagot. Maaring sa panahon pa ng apostol, tinawag na Catholic Church ang church, hindi lang naisulat. Ngayon, ganun naman sa yung church nyo, ang nagbigay lang ng pangalan is si Soriano lang, hindi si Kristo o mga apostol yung nagbigay sa pangalan yung MCGI. Kayo lang nagrehistro, naghahanap lang kayo ng name text sa scripture. Kapatid, ito ang sunod kong tanong. Tama ba itong sinasabi ng Discourses on the Apostles' Creed, page 191, nasabi dito, in 1870 at the Vatican Council, the name Roman Catholic Church was proposed but it was rejected. Tama ba ito na na-reject ang pangalan na RCC noong unang panahon? Oh, tama. It was rejected because that was 1870. That is in that is in the First Vatican Council. So there was no single canon or dun sa official canon ng Vatican I na tinanggap yung pangalan na Roman Catholic Church. Okay, so dyan nagtatapos ang second stage ng ating debate. Dako tayo sa final conclusion at mauna dito si Brother Winnie sa ating topic na sino ang may authority na magturo galing sa Diyos. Si Eli Soriano o ang Catholic Pope. Brother Winnie, 5 minutes, final conclusion. Salamat, brother, no? Natin. Ang ating kaibigan ay walang napatunayan tungkol sa claim for the authority of Eli Soriano. Ginamit nga niya yung Juan 7:17 na as if
si Soriano yung nagiging Kristo niya, which is misuse of scriptures. Kasi ang ano doon, kine-question si Kristo kung siya yung tinatawag na saan galing yung kanyang autoridad. Saan galing yung autoridad ni Soriano? Kay kay Nicolas Perez lang, hindi sa Diyos. Okay? Maliwanag. At kine-question niya, which is yung title, not the actual office, na yung Pope. Kung titignan natin kung saan galing yung idea, tinawag na Pope, is rooted in Scripture sa Old Testament. Na doon sa Isaiah 22 verse 20, wherein Eliakim was called father. So, meron din siyang susi. So, maliwanag na yung pagiging steward siya yung naging prime minister ng Kingdom of David, si Eliakim. Ganun naman si San Pedro, siya yung leader. Kaya nga aminado si San Pablo na siya ay leader. Kaya tinawag na Kephas o Cephas kasi siya yung ginawa na head of the apostles at kung saan itinayo ni Kristo yung church. At yung authority na yon ay ipinasa sa Pope, yung Bishop of Rome. So maliwanag po. At tinitingnan natin ang mga tinitira niya, which is hindi naman related sa topic na yung yung paulit-ulit, yung rebulto, at very superficial yung sinasabi niya na yung pangalan ng iglesia, which is it's out of the topic, no? At ang maliwanag lang, klaro, historically, even secular history, even encyclopedias, they agree that historically the Catholic Church is the church founded by Christ. So, makikita, apparently, even in everything, na yung history, yung church ay talagang sakto sa sinabi ni Kristo na the gates of hell shall not prevail against it, because yung vision ng church is from the time when Jesus Christ established, and it has to be until His second coming. So, ano yung church na nag-exist from the first century up to now? It's only the Catholic Church. Nothing else. Kung yung kay Soriano sana yung totoong church, di sana yung first century na parang wala na, tapos sila lang. So it doesn't fit with the idea of the kingdom that was established by Christ. Wala. Kasi sabi ni Kristo sa Acts 1:7 na from Jerusalem to Samaria and all to the ends of the world. So maliwanag po na yun ang sistema, yun ang tawag dito, framework wherein His church is from Jerusalem and up to now. So klarong-klaro, it fits well with the idea of salvation. Kasi it has to be everywhere in all nations. Kay Soriano, saka lang nung 1980s. So, what is that to tell you? Very limited. Saka, yung idea niya is nothing like, it's no different from Iglesia ni Cristo claiming that He is from the East and He is to be, ginamit niya yung Acts 10, I think 43, saying that God is not respecter of yung tao. Pero there's nothing to say that he is now a sugo wa. He's now have authority. Walang ganon. Yung authority pinasa, gaya ng pagbasa ng Apostol Pedro doon kay Matthias, they consecrated him as he took the bishopric of Judas. In like manner, nag-appoint sila ng mga bishops at as I said doon sa Acts 20:28, the Holy Spirit entrusted the church to the bishops. So maliwanag bago sila mamatay, mag-consecrate na sila. Okay, salamat. God Okay, bless at po.
Dako dito sa final conclusion ng ating first speaker, Brother Rafael ng MCGI. Your time starts now. Maraming salamat kapatid. Ito ang masasabi ko naman sa aking stand na yung patungkol kay Brad Eli, ang karapatan na siya ay makapangaral. Alam ko na hindi mo naman ito kapatid kayang tutulad yung sinasabi sa Isaias sa 61 verse 5. Ang sabi dito, at ang mga taga-ibang lupa ay magsisitayo at magpapastol ng iyong mga kawan. At ang mga taga-ibang lupa ay magiging inyong mga mang-aararo at mang-uubasan. So ibig sabihin, ang Diyos pala pwede rin palang magbigay ng karapatan ng pagpapastol kahit sa taga-ibang lupa sa kanyang kawan. At isa pa nga doon ay makikita naman natin na ang pagtuturo ni Brad Eli, ang sinasabi sa Juan 7:17, na hindi lang naman si Kristo ang dito ang tinutukoy niya. Sabi nga ni Kristo ang sino man, sabi niya. Sabi din ni Kristo, kung ang sino mang tao ay nag-iibig gumawa ng kanyang kalooban, ay makikilala niya ang turo. Sa turo makikilala ang Papa sa Roma. Nakita nyo naman kanina mga kaibigan, mga kababayan, mga nakikinig sa debating ito. Nakita nyo naman yung pagiging inconsistent ng ating kapatid sa kanyang mga sagot. Tanggap niya na yung mga apostol at ang mga papa ng Iglesia Katolika at mga kaparian may pagkakaiba. Kasi ang mga papa at ang mga kaparian nagpapatawag talaga na amay. Yung mga apostol hindi naman nagpatawag na amay. Tanggap naman niya yun kanina nung sa cross-examine ko sa kanya. Tanggap niya yun na walang mababasa na nagpatawag ang mga apostol na ama. O, paano mo ngayon masasabi na may karapatang magturo ang mga kaparian at ang papa? Inconsistent nga kapatid ang sagot mo. Ako kapatid, ako pa nga lang yung kausap mo litong-lito ka na lalo na kapag si Brad Eli yung kausap mo baka ewan ko lang. No? O ngayon, makikita natin dito mga kapatid, patunayan na kung saan iba talaga ang turo ng Papa at ng mga apostol. Kasi makikita din natin dito na paano nyo masasabi na ang Papa ay may karapatang magturo. Kontra sa Biblia yung sinasabi. Babasa lang ako. Sabi dito sa Assumption, Buhay Katoliko, page 63, Nihil obstat Artemio G. Casas, Imprimatur Rufino Santos, isinulat ni Gerard Lensen. Sabi dito, nang mamatay si Santa Maria, siya iniakyat sa langit, kaluluwa at katawan. Hindi ipinahintulot ng Diyos na ang kabanal-banalang katawan ni Maria na kasangkapan niya sa pagkatawang tao ni Jesus ay mabulok. Paano mo masasabi na si Santa Maria idinala sa langit body and soul? Hayag na kalaban ng Biblia yon. Sasabihin ng mga kaibigan nating Katoliko, tradisyonika yun May mga sinabi kasi na hindi isinulat, ganun. Hindi na pwede na ang sinabi ng mga apostol sa una, by oral o by words, hindi naman nila pwedeng kontrahyon sa kanilang sulat. Ang sabi dito ni San Pablo sa 15 ng Korinto, 50, nakasulat dito ganito, basa, para maintindihan natin. Sabi dito na sinasabi ko nga ito, mga kapatid, na ang laman at ang dugo ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos at ang may kasiraan ay magmamana ng walang kasiraan. So paano ito itinuturo ito ng bakit naman na hindi dapat kung ang Papa may authority, dapat itinutuwid niya yung mga ganitong turo Kalaban ito ng Biblia. Sinasabi nyo na si Pablo tinawag niya na ama ang kanyang sarili granting without accepting. Wala naman si Pablo na tinawag siya na ama. Kumbaga sinabi niya lang yon as a function bilang ama pero hindi siya nagpayag na magpatawag. Ngayon, tinuturo ni Pablo na ang laman at dugo hindi magmamana ng kaharian ng langit. Bakit nyo ituturo na si Maria inakyat sa langit body and soul? Sabihin nila tradisyon daw kasi ganito. Bibigay lang ako ng isang talata na yung mga sinabi ng mga apostol sa una ay hindi nila kinontra ng kanilang sulat.
5 ng Galacia 21. Sabi dito, sabi ni dito ni Pablo. Ay, Okay, sige so po, dyan salamat. nagtatapos ang debate natin between MCGI and Catholic. At before natin i-end yung ating live, syempre gusto ko muna kayong magpasalamat sa ating audience. Nahin natin si Brother Rafael, bro. Maraming salamat sa mga nakinig. Brother Rasha, maraming salamat sa pagkakataon, bro. At sa pagiging moderator at sa ating kapatid, Brother Winnie. Salamat na muli nakapag-usap tayo. Hindi tayo magkalaban, Brother Ras, sa personal, sa paniniwala lang, pero pwede naman tayong maging magkaibigan bilang kapwa-tao. At sa mga nakikinig, maraming salamat sa inyo at sana ay wag nating personalin ito, mga kapatid. Usapang lang ito, yung pananampalataya, at siyempre unang-una ay sa Diyos pa rin tayo dapat lagak ng tiwala at humingi ng tulong para maintindihan ang kanyang mga salita na makapag-uugnay sa atin at sa kanya para tayo ay maakay sa kaligtasan. At maraming salamat po. Okay, tapos salamat din, Bro Winnie. Okay, maraming salamat, Brother Lucas, no? But first of all, thanks be to God, and kapag usap tayo, maayos naman. At maraming salamat kay Brother Rasha for taking the role of moderator. At although maraming hindi magkaparehas ng idea or paniniwala, at least naman very cordial naman. Ang ko lang is I'm praying for Brother Rafael, no? So hopefully one day, kaya ng mga ibang MCGI na tulungan natin maging bumalik sa totoong iglesia, ay sana naman in the future ay mapunta din siya sa katotohanan. Maraming salamat again, and may God be praised. Okay. At mga kapatid, Rasha TV gusto rin magpasalamat sa lahat ng sumusuporta at laging naniniwala pa din sa ating pagmumoderate. Kung gusto nyo sumali sa ganitong gawain or maghamon man sa dalawang ito, nandito si Rafael ng MCGI at Brother Winnie ng Catholic. At pwede nyo akong gamitin as moderator sa inyong pag-usap. Basta sumasang-ayon lang kayo sa lahat ng patakaran dito sa aking platform, mga kapatid. At please, kung gusto nyo magsuri sa MCGI, you can follow Brother Rafael. At kung gusto nyo magsuri sa Catholic, nandyan din si Brother Winnie, mga kapatid. At meron silang mga posts, sariling mga sa mga posts sa FB, mga kapatid. At pwede kayong magtanong din doon. So mga kapatid, please follow me also sa aking personal profile, mga kapatid, Rasha Vista, dahil dito ako laging nagla-live. At itong debate na ito ay pupunta sa ating YouTube channel, Rasha Debates TV. So mga kapatid, you can subscribe me there. So maraming salamat, mga kapatid. At this is Admin Rasha ng Rasha TV, and we're out. Thank you, mga bro.